Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan, subong Miyerkules, Bagyo Tino nagbilin sang dako nga halit sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros. 266 kabalay nagkalaguba sa Iloilo City bangod sa hangin kag balod tugas ang Bagyo Tino. 480,000 ka individual na apektuhan sa Western Visayas. 20 na ka-individual na patay, 33 pa ang ginapangita sa Negros Occidental bangon sa paglaslas ang Bagyo Tino. Lalaki nga nagpanghawan sang nagkalatumbang nga kahoy sa Santa Barbara, Iloilo na dulaan sang kabuhi matapos makuryente. 3 kabalaligyan sa Tigbawan, Iloilo na sunog. Masobra 1 million pesos ang danyos. Kag pamilya sa Kalinog, Iloilo nagsulod sa salsalon nga tamburong agod makalikaw sa epekto sang bagyo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapang nga balita, mga balay nga nagkalaguba sa Iloilo City bangon sa hangin kag balod tugas ang Bagyo Tino nagdangat na sa 266. Pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo ginabaha sa gihapon. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok live sa Santo Niño Sur, Arevalo sa Iloilo City. Zen? Jert, masobra 246,000 individuals ang apektado sang Bagyo Tino sa Western Visayas kag kalabanan sa mga residente ang nagkalagubaan sang balay. Natupan sa mga sangasang kahoy kag ginlupad sa makusog nga hangin ang mga puloy-an sa Iloilo City kasunod sang paglaslas sang Bagyo Tino kahapon. Diri sa Haro, amat-amat na nga nagabangon ang mga residente nga nagubaan sang balay. Isa ang balay ni Manang Sharon sa 266 ka mga puloy-an sa syudad nga nagkalaguba bangod sang epekto sang bagyo. Ginhulab ang bilog nga atop sini sang hangin kag ginhampak sang balod. Ginhingagaw sini nga pakayo ang atop agud makatulog na sila diri subong nga gabi. Nagpuli lang ko di kay paaptan ko para makapuli sila. 23 ka mga balay ang totally damaged, samtang 243 ang partially damaged base sa record sang Iloilo City DRRMO. Magluwas sa nagkalaguba ang mga balay, pilaman ka mga tricycle kag salakyan ang natumbahan sang kahoy kag poste. Sa Uton, Iloilo, temprano pa nga nagpatigayon sang clearing operation ang pumuluyo matapos matumba kag mautod ang mga sangasang kahoy sa ilang mga balay. Sa Barangay 8, Tigbawan, Iloilo, mansig kayo na sa mga atop, dingding sang kusina kag iban pa nga parte sang balay ang mga residente. Ginaano ko para pang dingding la sa nga nagkaraguba bla sa Kilsiledo. Sa Barangay 9, nasulob sa gihapon sang baha ang pila ka balay. Nagahinay-hinay ang mga motorista sa paglabay bangod mataas ang gihapon ang tubig sa dalan. Sa San Joaquin, Iloilo, hindi maagyan sa mga salakyan ang dalan halin sa Tiolas padulong Hamtik-Antique bangod sang pagkaguba sang porsyon sang National Road sa Barangay Lopez Vito. Sa datos ng Office of Civil Defense 6, 76,773 ka mga pamilya sa Western Visayas ang gin-evacuate tungod sa bagyo. Masobra 246,000 ka individual ang gin-evacuate sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Guimaras. Sunod sa Pag-asa, pagkatapos ng paglaslas ng Bagyo Tino, ginabantayan naman ang tropical depression sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ginapaabot nga magsulod ini sa PAR sa Biyernes kag pagatawgon nga uwan. Yes, bali hindi siya directly nga may igo diri sa sa may Western Visayas. Jert, sunod sa Pag-asa, lauman nga mangin manami na ang tiyempo buwas sa rehiyon apang ginapanuginan sa gihapon ng publiko nga mag-monitor sa lakat sang panahon. Jert? Madam Ogen, salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Sa dugang nga balita, 29 ka LGU sa Negros Occidental apektado sa Bagyo Tino. Search and rescue kag clearing operations nagapadayon. Si Adrian Prietos nakatuto.
Sa sining nga mga laragway, makita nga nagalinapta pa sa mga dalanon sa Moises Padilla ang mga nagkalatumba nga puno sang kahoy. May mga pamalay nga nagkalagba bangod sa mabasko gahangin. Sa San Enrique, may mga dalanon nga hindi magyan bangod sa tubig baha nga wala pa nagsabsay. Sa Nakasiriana, punos ang lutak ang mga dalanon kag iban nga mga pamalay. Ini ang pilalang sa halit nga dala sang Baguio Tino sa probinsya sang Negros Occidental. Sa datos, sa Negros Occidental Provincial DRMO, 29 sa 32 ka mga LGUs ang naharitan sa paglasla sa bagyo. Pinari-iterate, ibigya po namon ang importansya sang ginatawag natin nga preemptive evacuation. Kaya di sa subong, ikuhaan pa na lang ni learnings man ang aton nga experience. Masobra 100,000 ka mga individual ang apektado. Masobra 50,000 ang yara sa sulod sa evacuation centers. Nagapadayon na ang clearing operation sa mga dalanon. Mostly sa aton mga dalan, subong passable naman siya. Except dito sa may Central Negros nga part nga not passable. Nagbulig na sa search and retrieval operation ng PNP, BFP kag PCG sa mga lugar nga may na-record nga missing sa probinsya. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 60 ka barangay sa probinsya sang Capiz ginbaha bangod sa Bagyo o na Baguio Tino. Samtang masobra 91,000 ka individual sa Antique na displaced dala sang bagyo. Si Kim Salinas nakatutok. Makitaan sa sining nga aerial view ang malapnagon nga pagbaha sa Manawasang Sigma sa Capiz sa pag-igos ang Baguio Tino kahapon. 17 sa 60 ka mga barangay nga ginbaha sa probinsya ang nahamtang sa Sigma. Amat-amat, abi na naog ang baha from the 2nd district to the 1st district. Ang hindi usual ang ginabaha niya subong siguro silted na gid ang aton rivers. Pila man kakahoy ang natumba bangod sa mabaskog nga hangin. Na-eksperyensyahan man ang pagbaha sa pila ka pamalay kasubong na lang sa Barangay Poblacion Sur sa Ibisan, Capiz. Ito ganyan mga kinulbaan niya ng baso bala sa balay ba. May lang kay ang tanan gid diri nang sa tanan. Damo iko no. Damo puro na tanan labod sa sulod pangimos lang panglabas ang mga labasa. Samtang nagpauli naman ang pila ka nagbakwit sa Rojas City. Ini matapos nag-ayon ang tiyempo kag naghuwas na ang tubig sa mga ginabaha nga lugar sa syudad. Salamat man kami kay nadala masaguro sa prayers tapos wala gid ang bagyo. Sa datos ng PDRMO Capiz, masobra 175,000 ka individual ang ginbakwit bangod sang Baguio Tino. Masobra 148,000 ang nagapabilin sa evacuation centers. Nagapabilin nga suspendido ang obra kag klase sa pila ka LGU sa Capiz kag Rojas City. Sa tungas ang trahedya, naghatag naman sang pamahaw sa responders kag sa evacuees ang Student Council sa isa ka kolehiyo sa Rojas City. Kanami gid kay we serve from the heart, no, kag nakita namon bisan mo nilang kasimple nga bulig bala nga amon nga na himo, actually nag-instrument lang gid kami. Sa probinsya sang Antique, masobra 41,000 ka pamilya ang na-displace bangod sang Bagyo Tino. Isa ang na-record nga napatay sa Anini, Antique. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 3 ka balaligyaan sa Tigbawan, Iloilo na sunog. Masobra 1 milyon ka pesos ginbilin nga danyos. Season Kilantang Sasa nakatutok. Lord! Nabulig anay! Napnapansor! Bulig anay! Napnapansor! Sa video nga ini mabatian nga nagapangayo sa bulig ang pila ka mga residente sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, kainas ang kaagahon. Nagapanawagan naman ini sang bumbero nga magresponde. Inibangod nagadabdaba ang kalayo sa isa ka commercial establishment. Sino kay Manang Janset, nakabugtaw na lang sila nga nagakalayo na ang kaiping nila nga baligyaan. Ay naglupok po ako sa banahan ng balko. Pami naglupok abi ko takan ang kwarto sang bata ko'y open anang apertahan abi ko muto nagaban balaga dapi-dapi ka dol sa ngangin. Siguro ba naglupok liwat, buksan ko ang bintana, pagbukas ko sa bintana, kita ko din ang kalayo nga nagadaba-daba. Sa investigasyon sang Tigbawan BFP, gintupok sang kalayo ang establishmento nga ginapanag-iyahan ni Paul Trompeta. Natabuan nga wala sang tawang lugar sang nag-umpisang kalayo. Nasunog ang grocery store, balaligyan sang RTW kag isa ka bakante nga stall. Gilayon man nga napalo ang kalayo kag wala na naglapta pa sa mga kaiping nga establishmento. So ang initial pa lang to sa gin-release ang akon sang akon investigador is electrical by nature.
Naglabot sa masobra 1 milyon ka pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Padayon pa nga ginahibalo ang gintunaan sang kalayo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga kapuso, naglabot sa 1,500 tubtob 1,600 ka persona ang nag-evacuate sa Banwa sang La Castellana agon makalikaw sa posibleng peligro sang lahar halin sa bulkan Kanlaon. Ini matapos nagpagwa sang lahar advisory ang PHIVOLCS. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Ginapaandaman sang PHIVOLCS sa mga pumuluyo sa palibot sang bulkan nga likawan ang pagsulod sa permanent danger zone sa palibot sang Kanlaon. Magpabilin nga alerto kag magpatigayon sang koordinasyon sa barangay kag LGU. Lakip sa ginatutukan amo ang barangay Biak na Bato kag mga lugar sa sulod sang permanent danger zone. Ang mga nagbakwit ang nagapabilin sa barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, trabahador sang isa ka poultry farm sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, patay matapos makuryente. Isa pagid ka lalaki patay man matapos makuryente sa Pilar, Capiz. Si John Sala nakatutok. Naptan sa responders ang Santa Barbara MDR-RMO nga wala na sang kabuhi si Ruben Maturan, 34 anyos, ini matapos yung makuryente sa ginaubrahan nga poultry farm sa barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Sunod sa punong barangay, ginsugo si Maturan sang isa sa mga personnel sa poultry farm kapag tapson ang mga sanga sang kahoy nga natumba sa kable sa kuryente. Nagpahibalo naman kuno ang tagdumalahan sang poultry farm sa Ileco 1 nga hindi anay pang ibalik ang supply sang kuryente sa farm bangod magapanghawan pa ang biktima kag mga upod sini apang nabalik na gali ang supply. Pero ay paka-coordinate ang main dagit tuya sa maintenance, so ay ma-shut off. So run out pa katunga time sa gulpila nagsiga. Pagsiga ang kahoy nakasabit pa sa kuryente. Kag ang inablas ko man ran, inablas ko nakasangit man sa kahoy. Ginabuluban ta 6 ka minutos nga nakuryente ang biktima. Sang nag-abot sa lugar ng responders, ginkuha pa nila ini sa ibabaw sang kahoy. Pag check ko kay na wire gid natin ang wire nig pulse, no wire breathing, wire responsiveness, tapos ang mata na deleted ra. Gintinguan sa news team makuha ang bahin sa tagdumalahan sa poultry farm apang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Ginpadulungan man sa news team ang opisina sang Ileco 1 sa Banwa sang Santa Barbara apang wala pa sila sa opisyal nga pahayag angot sa insidente. Patay man ang isa ka lalaki matapos makuryente sa iya mismo puluyan sa barangay San Ramon, Pilar, Capiz sa Nobyembre 3 ang hapon. Ginkilalang biktima kay John Di Bataga, ligalang pangidaron kag residente sa mga barangay. Suno sa Pilar, PNP ginapreparara sang biktimang ilabalay sa posible halin sang Bagyo Tino sang matabo ang insidente. Aksidente, yun sa sir nga na ang iyang alambre nga ginabanding siya balay nga nakatandog gini sa live wire sang kuryente. Gindala pa ini sa ospital apang indeklarar nga dead on arrival. Wala na sang planong pamilya nga ipa-autopsy pa ang bangkay sang biktima suno sa kapulisan. Upod kay Hans Liciarto, John Sala. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid ni salamat. Mga kapuso, 20 ka individual ang ginbawian sang kabuhi matapos ang hagupit kaga paglaslas sang Bagyo Tino diri sa probinsya sang Negros Occidental. 33 ka iban pa ang padayon nga ginapangita sa nagkailain nga bahin sang probinsya. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagahilibion ang ining mga residente sa nakita nga wala na sang kabuhi ang ilang mga himata sa kilid sang dalan sa barangay Sag-ang sa Banwa sang La Castellana. Puno sang lutak ang lawas sang ilang mga himata matapos na anod sa baha. Ang iban sa ila natabunan sang kahoy kag lutak. Si Tatay Vicente, ini mabaton nga ginbawian sa kabuhi ang asawa. Ang 3 ka mga anak nila, lakip ang 9 ka bulan nga lapsag, padayon pa nga ginapangita. Nakasabit ko sa kahoy. Balik sila harap lang ko sa balay mo? Oo, nagkatukan ni kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay.
Dito nakapuwi. Ang 4 katuig nga bata ni Tatay Aguinaldo natigayon nga ma-rescue apang ang iya mga himata nagapabilin nga missing. Kaya ako mata ka nakita ka buhi pa mo. Christina? Kunara man magpakita ta diya bangkay law. Suno sa MDRRMO, siyam ang ginbawian sa kabuhi sa paglaslas ang Bagyo Tino. 20 pa ang padayon nga ginapangita. Kalabanan sa mga nagkalamatay, wala makahingagaw nga mag-evacuate suno sa LGU. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Kami mo hindi ta mapaktan sa sarang why kita nag-expect nga mo tukli ka dako sa sang tubig. Sakit man ba sakon o kasubo ba sagon? Nga kung mga gabi natabo damo-damo bitang nagkalamatay. Sa datos, sang PDRRMO, naglabot na sa 20 ka mga persona ang gin-report nga napatay sa paglaslas ang Bagyo Tino. Nagapadayon pa ang verification sa sining reports. Magluwas sila Kasiliana, may 3 gin-report nga napatay sa Baguio City, 2 sa Ilog, 2 sa Murcia, 3 sa San Carlos City, kag 1 sa La Carlota City. 33 ang missing. May ara mga naanod tanan mo na mostly ang reason with founded bodies. Nag-deploy na at nagbulig man to sa operation sang search, rescue and retrieval ma'am. Opo, Karino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Makita sa ining CCTV footage ang isa ka lalaki nga may tabon nga puti nga tela sa ulo nagpalapit ini sa mga coin vending machine sa isa ka car wash services sa Banwa sang Lezo, Aklan sang Sabado sang kaagahon. Mation-tion natigayon sini nga mabuksan ang 3 ka vending machines kag nakuha ang halos 10,000 pesos nga kwarta. Ginatumod pa sang kapulisan ang suspect. Padayon pa ang investigasyon sang Lezo Municipal Police Station angot sa insidente. Nagpahanumdum naman ang kapulisan sa iban pang mga negosyante sa Banwa nga mag-aligmat kag siguraduhon ang seguridad sang ilang mga establishmento. Mga kapuso, Iloilo City Council nagadoptar sang resolusyon nga nagapanawagan sa Independent Commission for Infrastructure nga imbestigaran ang flood control project sa Iloilo City. Nakatutok si Kim Salinas. Yara kita subong sang mga aligasyon sa pag-misuse sang 1.7 billion nga budget para sa flood control. Tapos, sa subong pa ngayon pagkikita additional 4.7 billion. Ini ang makahang nga mga tinaga nga ginbuyan ni Iloilo City Councilor Rex Sarabia sa iya privilege speech kabahin ini. Sa panawagan niya sa Independent Commission for Infrastructure nga investigaran man ang ginaaligar mga anomalya flood control projects sa Iloilo City. Nagpatigayon sang konsultasyon si Representative Julian Baronda upod sa DPWH officials sa mga pumuluyo kag barangay officials sang Lapus kag Lapas District. Inituhoy sa mangintikang sa pagsolbar sang problema sa baha sa ila lugar. Personal nga nagtambong sa kahiwatan sa Councilor Rex Sarabia kag Councilor Nene de la Liana kag naghamoy sa ila mismo palamangkutanon. Was the President lying when he said that there are projects na palpak and delayed in the city of Iloilo? For your information and everyone's information, kindly check the Facebook of Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Wala akong nakikita doon na delayed tsaka palpak. Baka hindi kayo updated na. Hindi naman satisfied ang konsehal sa naging sabat ni Pakanan. That is immaterial. Whether deleted sa post or ara pa sa post or wala, that is immaterial. The mere fact nga naghambal ang presidente nga palpak or delayed ang projects ni Iloilo is something. Pabaha pala na kung wala delayed kag palpak. Sunod nga nagpamangkot si Sarabia. That the ICDO has projects along Buntatala Creek, Dungon Creek, Butburan Creek, Mansaya Creek, Kalahunan Creek. Do you admit that the ICDO has no power or no jurisdiction over these projects in the first place? Our projects are intended to augment, to help, to give assistance. I understand that the LGU cannot fund itong mga maraming projects. Ginako ni Sarabia nga gamay lang sa pondo sa 2026 ang ginalokar sa infrastructure project sa waterways sa syudad. Bangod ila gin prioridad ang housing units para sa informal settlers.
wala naton ginbutangan budget kay hindi pa siya tawag nga buildable. It's not buildable kay admittedly may mga informal settlers sa nagapuyo sa mga danger areas, sa mga sapa. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, magluwa sa 1,000 pesos daily, kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 kag initubtub December 26, 2025. Pwede maghulog sang entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, patay na sa nasapuan ang 55 anyos nga iloy matapos nga ginpalit sa hangin ang ilang balay nga human sa light materials. Kag ginanod ini sang tubig baha upod ang 3 niya ka kabataan sa barangay Palok, Suol, Dumangas, Iloilo kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Marisa Lauria. Sunod sa MDRRMO sang Dumangas, gintingwaan sa mga responder nga ma-rescue ang mag-iloy. Na-rescue ang 3 ka anak sini apang napaslawan nga masalbar ang iloy. Nasapan ini nga wala na sang kabuhi. Pag waswas ang bagyo, daw na dalang ila balay sang basko nga hangin kag sang tubig. Amuto nga na anon sila ang nanay nga may masakit. Ginapasabugin naton nga wala siyang hingagaw pero na-recover man siya mismo. Mga residente nga nahalitan sa Baguio Tino amat-amat na nga nagabalik kag nagakayos ang ilan nagkalaguba nga balay. Biyahe sa mga pantalan sa Western Visayas balik normal na. Si John Sala nakatutok. Matapos maglaslas ang Baguio Tino sa probinsya sa Iloilo nga may dalang mabaskog nga hangin kag ulan, ini nang nag-abi-abi kay Manang Nelmer kaina sang aga. Tunga na lang sang atop sang ila ancestral house ang nabilin matapos gidlupad sang hangin. Wasak ang ilang mga pader kag basa ng ilang mga gamit sa sulod sang balay diri sa barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. Amo ni sir ang sitwasyon ka balay namon ni. Ano mo ni kaya mo nang matabo, importante mga kabataan ko ang nanay ko safe. Maswerte naman kuno nga nakadalagan pagwa sa balay ang pamilya ng Day Gerald antes matumbahan sang puno sang batuan ng ila balay. Nakita na nila nga daan nga daw nag-alsa-alsa na ang ugat kag daw na alarma naman sila. Ginpabalo nila kami diri muna nga diri kami tanan nagwa. Sanday Manang Nelmer kag Gerald ang duwa lang sa 489,109 ka mga individual nga apektado sang Baguio Tino sa Bilog, Western Visayas. Nagapadayon pa sa karon ang clearing operations sang MDRRMO Ilabina sa coastal areas kung saan madamong apektado nga mga pamalay kag establishmento. Again, priority namon na anay kagabi, halin sa hapon sa sang gabi ang mga mayor nga dalanon. Kag ang mga alagyan pasulod sa nga mayor sang kabaranggayan nga makanlang anay nga maagyan namon mahulas ang paghulag sang aton nga mga katawhan. Nalift ng suspensyon sa mga biyahe sa mga pantalan sa Western Visayas. Tuma naman ang kalipay sang 3 ka adlaw na nga na-stranded diri sa Dumangas Port nga si Manong Rodelio. Mahirap siyempre walang hindi komportable. Dako man ang pagpasalamat ni Elmer nga makabalik na ini sa Cebu. Nagpapasalamat na sir kasi mga biyahe na naman tayo, makapagganap buhay na naman ulit tayo. Amat-amat na nakapauli ang 413 ka mga na-stranded ka pasahero sa mga pantalan sa Western Visayas. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, matapos ang 8 ka beses nga landfall sa pungsod, ginasubay na subong sa Baguio Tino ang West Philippine Sea. Ulihin nakita sa pag-asa ang sentro sa Baguio Tino sa kalayoon nga 190 kilometers na katungdan sa Coron, Palawan. Nagahulag ini sa west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Base sa 11 a.m. bulletin, signal number 4 sa northernmost portion sa Palawan. Signal number 3 sa northern portion sa Palawan upod ang Calamian Islands. Signal number 2 sa eastern kag central portion sa Palawan kaupod ang Kalayaan Islands. Signal number 1 sa occidental Mindoro kaupod ang Lubang Islands. Southern portion sa oriental Mindoro, southern portion sa Palawan kaupod ang Cuyo Islands. Sa latest track, padayon nagahulag ang Baguio pa West Philippine Sea tugtong makagwa sa PAR, posible buwas sa gabi o kung buwas sa kagahon. Hindi lang Baguio Tino ang mag-apekto sa pungsod, pati man amihan kag shear line. Sa datos sa Metro Weather, may chances ang lapta-lapta nga pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Mga kapuso, ginkilala sa Philippine Health Insurance System Region 6 ang mga ahensya kag kumpanya nga nangin kabahin sa pagpatuman sa National Health Insurance Programs. Ini ang ginalakipan sa mga ospital, maternity care utilities, dialysis clinics, ambulatory and surgical services kag iban pa. Ginhatagan man sang award ang mga employer, collection agents kag mga LGU nga nagbulig man sa iyakap o kunyaman ng kalusugan program. Nakit man ng GMA Regional TV Iloilo sa mga nagbaton sang kadungganan. Ginatagaan gid naton pagtamod no kag gina-highlight gid naton ang critical role sa aton sini nga partner stakeholders. Mga kapuso, tigaylo nga sa konkreto nga istruktura ukon sa evacuation center sa isa ka salsalon nga tamburong nagpaamulya ang isa ka pamilya sa barangay Tabukan, Kalinog, Iloilo sa paglaslas sa Baguio Tino kahapon. Sunod sa nag-upload sa video nga si Rex Jimenez, ang iya iloy, iya pamilya, kag pamilya sa iya utod nga ginabugusan sang 9 ka tawo ang nagsulod sa tamburong kahapon sang aga antes sa batyaga ng epekto sang bagyo. Ang ila kuno tinutuyo nga maamligan ng ila kaugalingon bangon nag-ila balay ang human sa light materials. Nagpabili naman kuno si Rex para bantayan ang ila balay. Sang nagpuas na ang bagyo sang hapon, nagwa man ang mga ini. Kag sa maayong apalad, wala man nahalitan ang ila balay. Ginklaro man ni Rex nga may evacuation center sa barangay apang ila desisyon nga magsulod sa tamburong tungod ila na daandan nga nagahimo sang manubo nga payag nga ginatawag kurog kon sa diin sila ang nagatinir sa tion sang mabaskog nga ulan kag hangin. Mga kapuso, 50 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.